Meron tayo ngayong bagong customer. O pasyente guys. Mega Pro. Tingnan natin kung ano tira nito. Maglo-loading lang ko na siya, maglo-loading. Bago pa natin ito mabuksan. Buo pa yung seal niya. Bali tayo pa yung magbubukas ito. Actually, first time ko pala magbukas ng ganito. Ayos. Tingnan natin kung kaya natin. Dito ako ngayon sa loob ng bahay kay may obserbahan pa akong TV. Flat screen. Magising. Ha? Saan? Mula alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Para sa iyong pagdetalye, bisitahin ang Facebook page ng Peso Davao City. May pa-adjusted din ang Iloilo Producer Peso. Gaganapin naman yan sa July 21, 2023 sa Robinson House, Iloilo City. Local overseas job at may ito person nito. Para sa registration, magtulog ng fifth floor, Peso, Public Employment Service Office, Iloilo Producer Capital, meron pa rin. Uy, bago pa man eh. Oh. Mega sound. Ay, nako. Sira yung hard drive. Hard drive pa lang gamit nyo. Tingnan natin, no? Hard drive pa lang. Ano na pa lang gamit dito, oh? Hard drive. Ako po si Rafi Tima. Kami ay yung mga kasalo dito sa 6 GB per seconds. Ilang terabytes kaya ini? Capacity 1 terabytes. Oh, 1 terabytes yung capacity, oh. So maraming kanta talaga to. Medyo okay magno siya. Problema ko nung naglo-loading. So malamang yung sira ito. Yung hard drive niya. Ay, kaya ako nakabukas ito eh. Tingnan natin kung ano pa talagang problema. I-salpak natin sa TV para makita natin kung ano yung problema niya. Dito kasi may inobserbahan pa kasi akong TV kaya andun ako. Salpak natin dito para makita natin. Grounded. Sige, grounded na. Grounded mo. Tingnan natin kung nalabas sa TV. Walang display. So, okay.
siyang display guys. Tapos malakas yung ground base ito. So palagay ko may problema nito sa power supply. Guys, wala siyang display pero naka-power siya. Naka-power na siya. Naka-power on ba siya? Nakita ba? Nakita ba? Oh. Naka-power on siya. Pero wala siyang display. Tapos napapansin ko malakas yung ground base niya. Uy, nag-load. Palyado pala to. Palyado to, ground. Ang problema daw ko na ito, mag-loading lang. Tingnan natin kung anong loading ba. Yung hard drive niya hindi umiikot. Hindi umiikot yung hard drive niya. So sira yung hard drive nito. So walang power papuntang hard drive. Walang power papuntang hard drive. Ang gagawin natin, mag-voltage testing tayo. Voltage testing tayo dito papunta sa hard drive. Para malaman natin kung may power yung hard drive niya. Voltage testing tayo. Dito lang tayo. TV lang dito. Okay. Obserbahan din kasi natin itong TV. Kung okay na ba to? Ang voltage testing muna ako sa hard drive. Malaman ko kung ito tayo. Mag-live din tayo para tayong mag-post sa Facebook. Yung pigilan tayo basa-basa, mag-post din tayo. Tama kaya kung akong pinipot ko. Meron man siyang supply sa hard drive niya, meron siyang, pero mataas yung voltage. Yung 12 volts naging 14 volts, yung 5 volts naman bumaba, naging 4 volts. So baka may problema siya dito sa may nakita na ako. May nakita na ako. Ay nako. Nakita ko pinagdududahan ako na kapasitor sira. At titingnan natin guys. Ituro ko yung kapasitor. Ito kung sa physical lang na anyo
sa ano pa, physical na anyo, parang sa akin, bloated na siya. Malamang low value na yung capacitance nito. Kaya yung voltahe dito, hindi na tama yung value din. Ang 12 volts, naging yan, 12 volts. Ang sukat ko, 14 volts na. Kining 5 volts, ang sukat ko 4 volts. Bali, hindi siya accurate talaga. May supply siya, pero hindi lagi accurate kasi ang duda ko ito bloated ng capacitor. Testahan natin yan, tanggalin natin, i-power off muna natin to, patayin muna natin. Tapos check natin yung capacitor ito. Lahat ng mga components dito muna sa power. Sa power supply talaga tayo magsugod. Pag mga ganito ano. Yan, ito naglo-loading lang oh. Naglo-loading siya, may supply, pero hindi tumatakbo yung hard drive, hanggang loading na lang siya. Kasi hindi tama yung volume pumapasok. Baka mamaya mataas yung kurente niya pero ang current mahina. Kaya hindi siya makapag-drive dito. Kasi ang current talaga makapagbigay ng malakas na ano, magpapagana, hindi yung voltahe. Okay. Sige. Buksan mo natin, tapatayin mo natin ito. Diyan na natin. Relax ra ka. Lipat na natin. Nakapanay tayo ng balik. Ganon? Hindi malansa yung calamares niya. Kung mag-blend sa well with the bread. Okay pala tong combo na to. Bilang bahagi ng EU, euro ang ginagamit na pera o currency sa Spain. Perdona! La cuenta, por favor. Vale, ano ba yan? Bill, diba? Camera. ¿Cuánto vale? Yan, yes, con 50. 10.50 libre. Hola, libre. Tulad ng mga bansang nasa Northern Hemisphere, nakararanas din ang Espanya ng 4 seasons: summer, autumn, winter, at spring. Inabutan namin ang spring at ito raw ang pinakamagandang panahon para bumisita sa Espanya. Mas mahaba kasi ang araw sa panahon ito at mas mainit kumpara sa winter. Pero syempre, bilang Pinoy tayo at sanay sa nagmabagang panahon, abay, malamig ito para sa atin. Sakto weather? Sakto lang. Kanina 3 degrees Celsius, now it's 15 degrees Celsius. Bearable weather. Have a jacket, coat, think kind of blend in. Nandito tayo ngayon sa Calle Gran Via o Great Way na nagsisilbing New York Times Square dito sa Madrid. Kung papansin po ninyo, pinapalibutan ito ng mga shopping center, ng mga hotel, pati na rin ng iba't ibang teatro. Kaya naman nakilala na nito bilang Spanish Broadway. Pero nakamamangha rito, hindi lamang yung daloy ng mga tao mula sa iba't ibang parte ng mundo, kundi kung titignan nyo yung mga gusali, pinapanatilig nila ang disenyo nito na namumula pa noong 19th century. Itong Suez Callao at itong Capitol, maniniwala ba kayo? More than 100 years old na yan. Kahit naging sentro ng komersyo at modernisasyon, nagawa ng mga Espanyol na mapreserba ang kanilang mga makasaysayang monumento at gusali. Katunayan, nasa batas nila ang pagprotekta at pagpapanatili sa mga pamanang ito. Ito ang Palacio Real de Madrid, isa sa pinakamalaking palasyo dito sa Europa. Doble ang laki nito sa Buckingham Palace. Dati dito Positive, nakatira guys. ang royal family, pero ngayon nagsisilbi na lamang itong tahanan ng mga mahalagang event tulad na lamang ng mga state ceremonies. Sira na talaga yung kapasitor. Ang kapangyarihan ng royal family ngayon dahil meron na silang presidente.
Pero may panahon noon na itinuturing ng Espanya bilang isa sa pinakamakapangyarihan Bloated na sa talaga buong siya. mundo. Pumutok na. Lalong-lalo na nung sakupan niya ang kanyang mga Lumabas na yung kaluluwa. Puerto Rico at Pilipinas. Ayan o, lumabas yung kaluluwa niya o. Pero ng Amerika, mga bansang ito, tuluyan ang bumagsak. Palitan natin to Saksi na ang mga monumentong ito sa malaking kontribusyon ng Espanya sa ating sibilisasyon at ang pagpapahalaga nila sa kanilang mayamang kasaysayan 16 volts, 1,000 baka sa mga microfarad. nakatayo pa rin mga gusali. Hindi ko tuloy maiwasan ang hinayang na kung may higit sana tayong pagpapahalaga sa ating nakaraan, magagawa rin siguro nating mapanatili ang lahat ng mga pamana ng ating kasaysayan para masigurong hindi natin ito makakalimutan. Nalakad na nga natin ang buong Grand Via at sa dulo nito, matatagpuan ang Plaza de España. Maniniwala ba kayo na alas 7 na ng gabi? Gabi na, pero may araw pa rin. Sa paglalakad ko sa Plaza España, may nakilala akong mga kabataang Pinoy na mga auxiliares de conversasyon o language teacher dito sa Spain. Yes, dito sa España. What brought you here though? Why did you choose to do that profession? Na-offer yung program sa atin eh. Sa'yo. Nag-offer ng program sa atin. Tapos how long kayo? Ano yung offer exact? Magiging resident ko yun? No, 9 months. 9 months. Tapos mag-teach ka. Tapos adventure of your life. Yeah. Wow! Spain, as I said, Auxiliaries are supposed to be Filipinos. They're teaching the Spanish to speak English. For me, that was a big asset for me. There were 400 people that I also the embassy. Yeah, our ambassadors would go around. Akalain nyo ba, mga Pinoy Palitan na natin siya na yun ng dito bagong sa mga kapasitor. Espanyol? Bakit? Oh, Bakit? Welcome to Madrid. Hola. Hola, ¿qué tal? Kamusta? Uy, bien. ¿Qué tal? Ayan. Mabuti, you're improving your Spanish. Kabilang dyan, si Joaquin de Jesus, isa ring auxiliares ngayon. Pero hindi English lessons ang bahay natin kay Joaquin. Sasamahan niya tayo para balikan ang naging buhay ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal, dito sa Madrid. Dito tayo magsisimula sa Hotel Ingles, Gretchen, kasi ito yung lugar kung saan nagbigay ng speech si Dr. Jose Rizal celebrating the Filipino dreams through the triumph of, as you can see here, Sofla, Juan Luna and Felix Resurrección Gago. These were the first Filipinos who actually articulated their demands, their dreams, their aspirations that the Philippines be recognized bilang equal ng mga Espanyol. Nang mapadpad sa Madrid, nakita ni Rizal ang dalawang mukha ng Espanya, ang liberal ng mga Espanyol sa Europa at ang mga mapang-abusong mga Kastila sa Pilipinas. Hangad ni Rizal at ng mga elistrado na kilalaning probinsya ng Espanya ang Pilipinas at mabigyan ng mga Pilipino ng pantay na karapatan bilang mga mamamayan nito. This is a sign also of how Spain recognized the contributions of our heroes, of these people, to their own long, colorful history. Mag-Fix Inhaler for fast relief mula sa baradong ilong. Lakas ng boses ko! Fix Inhaler. So ngayon, Gretchen, nandito tayo ngayon sa Viva Madrid. Isa to sa mga pinakamatatanda pa rin na berna at bar dito sa Madrid. At madalas dito sila ang Jose Rizal. Subukan ko i-translate. Sige, go. En este lugar, dito sa lugar na ito, el Hero Nacional, National Hero, Dr. Jose Rizal, reunited with the compatriots, reúne con sus compatriotas para la elaboración, para to discuss su activities conjunta en favor about reforms, liberties for Filipinos, las reformas libertarias para Filipinas. Wow! Ngayon, testing na natin siya, kaya napalitan na natin siya ng pisa. Rizal wasn't immigrant. Testing natin. Their families, their friends, from where they came from,
they would seek pleasure or entertainment. Companionship. I'm sure dito sila nagtitingin-tingin ng mga tao. Umilaw na, umilaw. Nag-meet. Mga babae. At nag-invite. Sa loob ng Viva Madrid, makikita ang sinasabing paboritong pwesto ni Rizaldi. Lagay natin, tingnan natin kung ano na yung lalabas. Lumabas na yung mga kanta niya ngayon. So, okay na. Yun lang. Ito lang yung sira niya. Pero, sira talaga yung mangyayari sa unit mo. Ito lang napalitan natin, okay na siya. So, yun lang. Tapos na. Tingnan natin yung ano yung mga makanta dito. Maganda ito mga kanta dito. Maganda sana kung nandito yung songbook ay para makapag-video game muna tayo. Eh. 1, 2. Reserve. Okay. Ang problema, bakit walang tingog? Wala lang isang audio. Ang audio ah. Baka may volume pa dito. Wala kasing remote, dapat sinama yung remote dito eh. Walang volume. Ay, di ba man pala nagpi-play? Oh. Ano tingog mo? Bakit kaya? Baka may pipindilin pa siguro ni sa remote. Kaya lang, wala maganda ng remote dito, hindi ang nadala. Pero ang sabi kasi, ang problema lang naman ito, yun lang yung kanina. Yung hindi siya nagpi-play, naglo-loading lang. Ngayon, nagpi-play naman na siya, okay na siya. Yung pinagtaka ko lang bakit walang tingog. Baka sa remote siguro yan. Ano, okay na. Okay na, okay na. Ganun lang, tapos na. Hanggang sa muling pag-upload na to. Salamat sa nanonood. Kasi natin si Alberto Achina. Kumusta dyan? Regards na lang ako dyan sa mga ano natin, mga kabaro natin dyan, mga brothers natin sa Buisum. Hindi na ako maka ano dyan, maka pagbakasyon, tagal na. Daw budlayan ako mag-Ilonggo ba. Di siguro bakasyon siguro ako mga after 5 years siguro. Sana makapag-bakasyon ako. Okay, salamat. Bye-bye.